Okay, good evening po, good morning, good afternoon sa lahat ng nakikinig sa lahat sa mga taga-subaybay natin all over the globe. So, konting kaalaman lang. So, about, pag-usapan naman natin anong ibig sabihin ng financial literacy o financial blueprint. Okay, so marami kasi nagtatanong sa akin, paano ba mag-financial blueprint? Ganito lang po, napakasimple lang po niyan. So, ako usually ginagawa ko, aalamin ko lang siyempre yung pangalan, edad, kailan niya gusto mag-retire, 'di ba? Ito, kailan niya gusto mag-retire, 'di ba? So tapos ano yung saving goals niya, 'di ba? So kasi ganito 'yan. Kung mag-iipon ka dapat ano ba yung goal mo? Bakit ka ba nag-iipon ng ganitong halaga? O ano ba yung goal mo? Halimbawa, retirement, 'di ba? So monthly income mo, magkano ba yung sinasweldo mo every month? So syempre, dapat alamin mo 'yan, 'di ba? Tapos ilang taon na lang yung nalalabi para ikaw ay magretiro? Ito 'yan. Tapos ito pa yung tanong, magkano ang kaya mong itabi sa sweldo na sinesweldo mo ngayon? Okay? So pag-usapan natin 'yan ngayong episode na ito, Financial Blueprint. Okay, siyempre ako inaalam ko lang pangalan, siyempre. Let's say Juan de la Cruz. Yan. And then ilang taon na siya? Like for example, marami ako nakakausap, 30 years old na siya. Okay? So sabi niya, Manny, gusto ko magretiro ako pagdating ko ng 55. Di ba? Masarap naman siguro magretiro ng bata pa, di ba? So kahit 50 pwede ka magretiro. Pero syempre, usually 55 gusto niya talagang ano na siya, talagang retired, talagang enjoying life na lang. Okay? Ang pangatlong tanong dito, magkano ang goal mo kapag nagretiro ka ng 55? So, ang goal niya, karaniwan, yes, 3 million. Okay? 3 million yung goals niya. Ibig sabihin, pag nagretiro ako, meron akong, pagdating ko ng 55, meron akong 3 million. Sabi nga, secure na secure yung future ko. Okay, ngayon, tinanong ko sa kanya, magkano ang sinesweldo mo monthly? Ang karaniwan po na sinasagot sa akin, 25,000 lang ang sweldo ko. Paano ko yan magagawa? Okay? Pwede pa rin po yan. Okay? So, sa 25,000 na sinesweldo mo, magkano ang kaya mo itabi? Okay? Karaniwan, tatabi natin para makaipo ka kasi nga 3 million yung goal mo, di ba? So, sinasabi nila sa akin, 8,000 ang kaya nilang itabi. So, tignan nyo po, ano? Kung meron ka na lang 25 years to work, kasi nga 30 years old ka ngayon, at magre-retire ka ng 55, meron ka na lang 25 years para magtrabaho. Okay? Para ma-reach mo yung goal mo na 3 million. Sabi nga ni Juan de la Cruz, 8,000 ang kaya niyang itabi. Di ba? 8,000 ang kaya niya itabi. Yun lang. Okay? So, ibig sabihin po nito, pagdating po niya ng 25 years o 55, meron siyang magkano? 2 million. 2,448,000. 'Di ba? So medyo hindi pa maliit, 'di ba? Maliit pa siya. Kasi nga ang goal mo nga ay 3 million. Kaya pansin niyo po, 'di ba? Hindi pa niya nare-reach yung goal niya. Pero tandaan niyo po, meron tayong recommended na income replacement. Magkano po 'yon? Ito po 'yan. 'Di ba? Ang recommended po kasi na income replacement if you're earning 25,000 is 3 million. Okay? Kung sumesweldo ka ng 25,000. So, paano mo nakuha itong 3 million na yan? So, ito your income which is your 25,000 a month times 12, meaning, syempre, 12 months. Okay? So, times 10 years. So, ang income replacement mo, ang recommended is at least meron kang 3 million if you want to retire. Okay? 10 years from now. Okay? So, yun po yung recommended. So, kung ilalagay mo nga 8,000, di ba, kapos. So, ibig sabihin, hindi ka pa na-reach yung goal mo, kaya po, working ka pa niyan. Kahit po ikaw ay 55, mapipilitan ka pa rin magtrabaho kasi kapos pa yung goal mo. Pero kung nakinig ka sa ating financial literacy daily sa mga ginagawa nating webinar, so itabi mo lang yung 20% ng sinesweldo mo, which is 5,000. Diba? I-save mo and invest mo iyan. Okay? Saan mo i-invest yan?
Unang-una, i-invest mo siya sa healthcare. Kasi yun yung ating tinuturo na kailangan habang tumatanda ka, meron kang healthcare. At pangalawa, i-invest mo yan sa mutual fund na nagbibigay sa iyo na mas malaking interest. Like for example, yun nga, mutual fund, nag-i-indirect investing ka. Okay? Meron po tayong separate session yan kung gusto niyo po matutunan. Pero dito, pag-uusapan natin itong blueprint. So let's say for example, kumuha ka ng healthcare, which is 30 years old ka, kumuha ka lang ng pinakamababang plan, which is K45. Magkano ang monthly nun? 2647 ang monthly nun. Okay, sa 2647 na yan, so ibig sabihin yung 5,000 na iyong itatabi, babawasan mo na ng 2647. Magkano ang natira? 2353. Okay? Imagine niyo po, di ba? Ang Kaiser po, 7 taon mo lang babayaran. So meaning, habang ikaw ay nagbabayad, merong natira sa iyo na 2,353. Ito, ilalagay mo po ito sa mutual fund. Kagaya nga ng sinabi natin, diversify your investment. Ilagay mo po ito sa second level of investment mo. Saan iyon? Mutual fund. So ilagay mo yung 2353 na ito sa mutual fund. So ilang taon siya? Ibig sabihin, di ba meron ka pang 25 years to grow your money? So let's say ilagay mo po for the next, sabihin na natin nakalimutan mo maglagay, na sabi nga, minsan nakakaligtaan mo, na-skip mo, sabihin na lang natin 24 years o 23 years kang nag-iipon ng 2353 at nilalagay mo sa mutual fund. Okay? So habang ikaw ay nagpapalaki, 'di ba? Syempre na zero na ito, 'di ba? 'Di ba hinihintay mo tong matapos yung Kaiser mo? So ito naman yung iyong mutual fund number 1, lagay ka lang ng lagay diyan every month na sumisweldo ka. Okay, so ito po yan. Nilagay ko na itong green na ito kasi nga po 7 years lang naman ito eh. Okay, yung bracket. Diba? So palakihin natin. Okay, so 7 years lang naman ito. So after 7 years, wala ka nang babayaran. Saan mo ilalagay yung 2647? Diba? Kasi tapos ka na sa pagbabayad. So ilagay mo sa pangalawang mutual fund mo. So 2647. Okay? So ilang taon mo siya i-grow? 'Di ba meron ka pang 18 years to grow kasi nga 'di ba 25 years ang iyong target. So sabihin na lang natin nakaligtaan mo maglagay ng ilang taon ano? Naka 15 years ka lang na pinalaki mo yung 2647. Okay? So kaya po may color coding 'yan. Etong 7 years ka lang magbabayad. Etong kulay parang light orange na ito, 15 years kasi nga pagkatapos ng Kaiser. Pero ito nga unang mo mutual fund kaya isang buong color 'yan. 23 years ka nag-i-invest ng 2353. Okay, tingnan natin kung magkano yung ating magi-gain if we invest. If we invest 5,000 sa mutual fund sa healthcare natin, 'di ba? Versus sa ininvest mo sa bangko na nagbibigay ng 2%. So dito meron ka lang 2 million. 'Di ba ang goal mo 3 million? 'Di ba ang goal mo 3 million? So, kung i-invest mo yung 5,000 lang, okay, sa lumalaki, sa nagbibigay ng mas mataas na interest rate, okay, tingnan natin. Yan. Meron ka pong 5,331,492. Di ba napakaganda? Ibig sabihin, ito yung tinatawag nating money working for us. Alright? So, ibig sabihin, napakasarap mag-retire ng merong ganitong halaga kasi wala kang iniisip na kung ano man na magkasakit ka man, may magagamit ka. Di ba ang ipon goals mo lang is 3 million, sobra-sobra pa po. Okay? Because you let money grow. Okay? Work for you. Ito nga yung sinasabi natin na habang ikaw ay nagtatrabaho, part of your money, 20% of your salary, you invest sa mas lumalaki. You let money work for you. Para pagdating ng panahon, ikaw ay magre-retire na mas malaki ang potential ng iyong ipon. Bakit? Pinagtrabaho mo kasi yung pera mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Kaya that is the smartest way to grow your money. Hard-earned money. Okay? So see you again into our next YouTube channel, YouTube vlogs. So dito lang po yung ating konting kaalaman, ano, ang mga mutual funds po ay meron po tayo mga separate session yan na okay na pwede nyo attenan.
PhilEquity is one of the good, sabi nga, matatag na mutual fund company sa Philippines, which is, alam naman natin si SSS na nag-i-invest dyan. Soldivo Funds is our partners po yan sa mutual fund. Okay? And Kaiser po pagdating sa healthcare. So complete talaga yung iyong long-term retirement plan. Meron ka ng healthcare, meron ka ng investment. So again, marami pong salamat and see you soon. Bye-bye and happy investing.